Hallelujah. Let's pray. Father, we honor you. We bless you, Lord God. Karapat-dapat po kayo, Panginoon, na purihin at sambahin. Lord, wala na kaming ibang pagtataasan ng aming kamay o pupurihin liban sa inyo. Dahil kayo lamang po ang aming kinikilalang Diyos at wala na pong iba. Purihin ka, Panginoon, sambahin at dakilain ka. Lord, mangusap po kayo ng malinaw sa bawat sa amin. O Lord God, hinahayaan po namin kayong kumilos. Malayang-malaya po kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, Lord, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, Lord. Praise God. Pwede bang ngitian mo lang yung nasa kanan, kaliwa, no, sa likod, sa harap? Pwede bang ngitian mo ng matamis mong ngiti? Matamis mong ngiti. Shalom po sa lahat. Maging sa lahat po ng mga naka-join po sa atin online. Shalom po. No, medyo mainit-init. Pero mabuti po ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya sabi mo sa katabi mo, kahit anong weather, kapatid, tayo po ay mag-iinit at manatiling mag-init sa Panginoon. Amen. Thank you po, Lord. Shalom po ulit sa lahat. Praise God. Hallelujah. So, ito po yung pagpapatuloy natin. Yung ating pong topic, no? Title po natin ay Shield Up. Thank you po, Lord. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, kapatid? Shield. Amen. Shield up. Praise the Lord. So, balikan lang po natin yung ating verse. Sabi dito sa Ephesians chapter 5, beginning verse 15 to 17, pwede po ba tayong sabay-sabay na manalangin? Sabay-sabay na ideklara ang salita ng Diyos. 1, 2, 3, fire. Therefore, see that you walk carefully, living life with honor, purpose, and courage, shunning those who tolerate and enable evil, not as the unwise, but as wise, sensible, intelligent, discerning people, making the very most of your time on earth, recognizing and taking advantage of each opportunity and using it with wisdom and diligence, because the days are filled with evil. Therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the will of the Lord is. Sabi mo sa katabi mo, matindi ang kalooban ng Diyos. Amen. Matindi ang kalooban ng Lord at sabi mo sa Kanya, may kalooban ng Diyos sa'yo. Amen. No? May magandang kalooban ng Diyos at purpose ng bawat sa atin. So, inisa-isa po natin yan last Sunday, na pag sinabing, walk carefully, sabi, you are living life with honor, purpose, and courage. And hindi mo daw hinahayaan o tinutolerate yung paggawa ng kasamaan. Yung po pala yung walk carefully. Sabi mo nga ulit, walk carefully. Thank you, Sister Nina. Sabi, walk carefully. Hindi ka lang po pala yung sasabihin mong iiwas sa ganito, iwas sa ganyan, o kaya aaten ng church. But sabi dito, you are not tolerating or you are not enable, no, yung paggawa ng kasamaan, hindi mo po hinahayaan iyan, no, sa iyong buhay. Pag sinabi natin you are walking carefully and you are living with honor and purpose daw po. Kapatid, alam mo ba yung purpose ng Lord sa iyo? Pwede bang tanungin mo yung katabi mo, alam mo ba purpose ng Panginoon sa buhay mo? No? Dapat alam natin kung ano yung purpose ng Lord sa ating mga buhay. Amen. No, sabi pa dito, not as unwise. Dapat daw po tayo ay mga wise at hindi po tayo mga unwise. Pag sinabi nating wise, it is sensible, intelligent, discerning people. Sabi mo sa katabi mo, I declare for the spirit of discernment sa iyo, kapatid. Amen. At sabi pa po dito, gamitin daw po natin yung oras natin, no? I-take natin as opportunity daw po iyan, no, sa ating mga buhay. Dahil bakit po ito'y paalala ng Lord sa atin?
At bakit sinasabi ito ng Diyos sa bawat isa sa atin? Sabi po dito, because, ano daw po? The days are filled with evil. Dahil daw po, ang kasamaan ay ang ating pong panahon ngayon ay napupuno ng evil, ng kasamaan. Kapatid, tanungin kita, nakikita mo na ba yan? Nakikita po natin iyan sa ating paligid. Nakikita po na, huwag ka tumingin sa katabi mo. No? Nakikita natin yan sa paligid natin, sa ating mundo, dito sa mundong ito. Nakikita po natin. So kapatid, ipag-pray po natin, no? Yung sunod-sunod na balita na nakakasakit ng puso. Yung kailan lang po, yung mga ang tawag doon, mga rider. No, nakakalungkot. Yung parang kung pwede lang mabuhay pa rin siya. Parang gano'n. Kung pwede nung nalaman natin, no? Parang etong rider na itong kailan lang na nawala. No? Oy, tayo muna mag-usap muna tayo dito. Kanya-kanya na. No? Diba noon naman nakakarinig tayo ng mga ganyan eh. Pero nung nalaman mo yung buhay, nung taong yun, parang ang sakit sa dibdib. No? Kaya ang dami pong parang nagalit, ba't ganyan? Ang dami nagsabi na buhay, ang kapalit dapat dyan, ganon-ganon. Pero kapatid, hindi po kasi ganon na sinabi ng Diyos eh. No? Ang justice ng Panginoon, it always, righteous. Laging katuwiran pa rin po. No? Parang, alam mo yun, wala sa atin, hindi pwedeng tayo yung gumawa ng sarili nating, ang tawag doon, sarili nating batas. No? Pero hayaan natin, yung batas natin, no? Meron tayong legal basis pagdating sa mga bagay na iyan. Hayaan natin, dahil meron naman tayong batas na sinusunod. So ipag-pray po natin yung mga sunod-sunod na mga nangyari pong mga ganyan. No? Na talagang masasabi natin, hindi lang nakakalungkot, parang ang sakit sa damdamin, no? Ilang taon yung anak niya, para 4 years old, no? Tapos wala na rin yung no, yung nanay. So lola na lang, at yung lola syempre, hindi mo po ganun ka bata na. Pero ipag-pray po natin. Pero ito'y paalala ng Lord sa atin, the days are filled with evil. So kung ganyan at nakikita natin, hinihintayan po tayo ng Diyos ng pagtugon. Amen? Hinihintayan tayo ng Lord na na tayo po'y dapat na may ginagawa. Hindi lang tayo dapat nagwa-watch. May kaduktong po yan. Watch and pray. No, hindi lamang tayo dapat nagwa-watch at tingin na tingin o react na react. Oo nga. Hindi po tayo ganyan. Amen? Ilalaban natin yan through or in the spiritual realm. Amen. Sabi, therefore, do not be foolish and thoughtless, but understand and firmly grasp what the Lord will is. Sabi po dito, shield up. We are entering a season of massive kingdom advancement. No? Yung kingdom ng Lord, it must tumitindi. Kung nakikita natin yung mga technology nag-a-advance, tumitindi at grabe po yung mga kagagaling, yung mga yung mga AI, no? Maging yung mga software na mga ginagamit, mga AI, nag-a-advance. Lalo po ang kingdom ng Lord, nag-a-advance, no? This is a season of a massive kingdom advancement. Kaya dapat po, huwag tayong mahuli. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, huwag ka dapat magpahuli. Amen. No? And because of this, sabi, dahil nag-a-advance ang kingdom ng Lord, because of this, the enemy has target your life. Dahil mag-a-advance at matindi yung magiging pagkilos ng Lord in this season, in this end times, ang kaaway din, ganun din. No? Ahabol-habol ng kaaway at ang tinatarget ng kaaway, ikaw, ang buhay mo, ang ministry mo, target ng kaaway, ang family mo, target ng kaaway, even your mind, target ng kaaway, na kung saan dadating yung time, parang, alam mo yon, pag hindi po tayo handa at wala tayong shield,
Kapatid, madali tayong bibigay. That's why, kinreate ng Lord o dinesign ng Lord yung full armor na kasama po yung shield. Amen? Kasi alam mo, hindi lamang po yung katawan mo, yung sinishield mo pag ikaw may shield. Even yung weapon na meron ka. Amen. No, sabi dito, target ng kaaway, yung ministry, family, and your mind with an unprecedented barrage of spiritual warfare. Kaya napaka-importante, we should know and understand yung spiritual warfare. Marunong ka manalangin, marunong ka lumaban in the Spirit. Amen? Sabi, do not panic and do not retreat. It is time to lock your shield. Sabi mo nga, lock your shield. Pag sinabi nating ilalak, no? Ibig sabihin, hindi mo i-unlock. No? Pag nakalock, nandyan na yan. Amen. Parang halimbawa sa ating mga pintuan, pag nilock natin, automatic parang secured tayo. Umalis man tayo, pag umaalis tayo, nilalak natin. O pag matutulog tayo, nilalak po natin. For our, security. Amen? For our safety. Imaginein mo kung ganun yung shield na binibigay ng Lord. At kapag hindi mo nilak sa'yo yan, you are exposed to the enemy. Exposed ka sa kaaway. Sino po dito, natutulog ka, gabi, bukas ang pintuan mo? Sister Ellen lang yun. No? Pero, parang, ang tawag dito, mabibilib ka bukas ang pintuan nila pag natutulog. Pero, pag walang pinto, bintana. Usually, talagang sinasara po natin pintuan natin. Ako, katulad na na-share ni Pastor sa Binangonan, sabi niya, kung meron man po parang sigurista dito, si Pastora Shelo. Sabi ko, bakit kayo? Sabi niya, kasi nilak ko na, inano ko na, pagkapasok ng kwarto, sasabihin pa niya, nakalak na ganito, ganyan. Tatayo pa daw po ako. Sisilipin ko pa rin. Bubuksan ko pa rin yung pinto kung lock yung gate at yung screen door, kung lock, nasarado yung bintana, ganyan. No? Kahit may aso na sigurista. Pero alam mo kasi, isang bagay na natutunan ko, yung hindi ka papayag o hindi ka magbibigay ng butas sa kaaway. Amen? Yung hihintayin mo pa ba na, parang hihintayin mo pa bang may mangyari bago ka maging sigurista? Alam mo yun, parang hihintayin mo pa bang may mangyari bago ka yung pag-iisipan mo na, kasi minsan nagiging gano'n po tayo nagiging complacent, na parang okay lang, wala namang Pag may nangyari na, ayan na, bibili na ng mga lock, bibili na ng mga kung ano-ano, no, aalaga ng benteng aso, leon, mga ganon. Leon talaga, no? Kakaiba ka, leon na. Ewan ko lang kung may pumasok doon. Pero sa Malabon, ang mga tiger doon, di ba may tiger zoo doon? Mga baby, yung mga tiger doon. No, kapatid, hindi tayo pwedeng maging complacent. Kung kukunin natin to at lalagay natin sa spiritual na buhay natin, kapatid, kaya nga po merong mga engineer, no, na kung saan chine-check nila, sinisecure nila yung foundation nung kanilang tinatayong mga building. Amen. Hindi yung basta-basta sasabihin mo, tatayo ka ng bahay. No? Napaka-importante yung pundasyon, yung security ng bawat isa o nung titira doon. Sabi po, do not be panic, do not be retreat. It is time to lock your shield. Pwede ba sabihin mo ulit sa katabi mo, lock your shield, kapatid. No? Huwag mo nang i-unlock yan. Manatili sa iyo yan. Amen. Tandaan mo, ang kaaway may mga flaming arrows, may fiery darts ang kaaway. At napag-aralan po natin last Sunday na yung fiery darts na yon, hindi po yan nire-release isa-isa. Tama po? Ano daw po? Massive. Napakatindi. Libo-libo yung kanila pong nire-release. Hindi isa-isa. Kasi ang goal nila, mag-cause ng panic
At kapag may panic na at nagpanik na ang isang tao, aba, hindi na makapag-isip ng maayos. Tama po ba? Parang halimbawa kapag may mga disasters o merong sunog, di kung ano-ano na. Ang nadala lang niya yung kanyang ayun na, alam nyo na. No? Hindi na nakakapag-isip. Sabi, it is time to lock your shield, stand your ground, and watch God turn the battlefield into a place of total victory. Kaya sabi mo sa katabi mo, matagumpay ka na, kapatid. Amen. Yung battle mo, yung battleground mo, gagawin ng Lord, place of total victory. Amen. Sabi po dito, Paul did not tell us to take up a small decorative target shield. Hindi po ito pagandahan ng shield. Amen. Kundi patibayan ito ng shield. He commanded us to take up the, shield of faith. Kaya sinasabi natin, it is a new level, different level of faith ito. Hindi lang ito yung sasabihin mo, Lord, in Jesus' name, magkakaroon po kami ng ganito. You are exercising your faith. Pero, yung binibigay na faith ng Lord sa atin ngayon, weapon mo na. Amen. Weapon mo na. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, may weapon ka? No? Gagamitin mo yan sa anumang target ng kaaway sa buhay mo. In the Roman army, this specific shield was called a scatum. Sabi po dito, most scatum consisted of wood covered by an animal hide with metal trim around the edge. No? Ito daw po yung shield na ito, katulad na napag-aralan natin. Sabi, it is quite large. Talagang malaki po siya. Ranging about 2 to 3 feet wide. Yung kanyang wide or yung kanyang lapad, 3 feet. Sino po 3 feet? 3 feet, no? And yung kanyang long, sabi po, 4 to 5 feet. Imagine mo yung 5 feet long, resembling a heavy-duty door. Para, antindi, no? Ginawa siyang parang heavy-duty na door. Kaya sinasabi po dito, as you can imagine, na parang atindi-tindi naman ito, ang bigat-bigat, it took training and stamina for a Roman soldier to carry a shield. Biruin mo, inaano rin po siya, tinitrain din. Inaalam din, paano ba bubuhatin to? Paano ba gagamitin ito? Paano ba to ikikerry kapag nagmamadali? No, may training din na nangyayari. Kaya kapatid, yung ating pong mga shield, hinahasa po iyan. Amen. The shield was constructed of layered wood, no, na pag-aralan natin na kung saan, sabi dito, before going out to face flaming arrows, ang ginagawa po nila, sinusok po nila ito sa tubig. Binababad po nila ito sa tubig. Kaya imaginein mo yung 3 feet wide and 5 feet long, ibababad pa po kasi may leather pong no? Tapos may wood pa, may metal pa. Ibababad mo pa. Kapatid, gaano kaya kabigat ito? No? Gaano kaya kabigat? Kaya sinasabi, tinitrain. When the enemy's fiery pitch splattered against the wet leather, the moisture instantly quenched and extinguished the flame. Kaya po pala siya binababad kasi yung arrows, meron pong apoy. Kaya kapag dry, yung iyong shield, madali pong masunog. Imaginein mo na lang yung mga punong dry. Kahit hindi mo apoyan, yung tinding init, kayang apoyan at mabilis kumalak. Kaya sabi mo sa katabi mo, kapatid, paapoy tayo sa Lord. Amen. Hallelujah. Sabi, when the soldiers stood close together, they locked their shield side by side and overhead to create a testudo. No? Gumagawa pa sila ng ganyang formation na kung saan makikita po natin na kahit saan, no, yung tama, napaka-importante kasi yung sa taas din. Pero imaginein mo, paano kayo nila nabubuhat ng ganun sa taas? No?
Kaya tignan mo yung kanilang mga katawan. Parang mga katawan lang yan ni Pastor Jumani, ni Brother Rene. Wow, mga katawan. Hallelujah. The life of David, King David provides a biblical example of a man who faced an relentless valley of mental and physical fiery arrows. So si David or si King David, nakaranas din siya na kung saan, kapatid, may pagtira ang kaaway sa kanyang buhay. Tanungin kita, nakakaranas ka ba niyan? Nararanasan mo ba yan? Nararanasan po natin yan. No, na kung saan halata ang kaaway. At kung tayo po hindi magiging discerning, kapatid, hindi mo alam, ang dami mo na palang, tusok. Ang dami mo na palang tira ng kaaway. No, that's why we need to be in the Spirit. Sabi po dito, during the rebellion of his own son, Absalom, David fled into the wilderness. He was under heavy spiritual and psychological siege. Parang ang pagtira ng kaaway sa kanya simula nung nagrebelde yung kanyang anak. Yung tindi, yung bigat, no? Na kung saan sinasabi ng mga tao sa kanya, inabando na yan ng Diyos. Wala na ang Panginoon sa kanya. Si David, wala na ang anointing sa kanya. Si David, tignan mo, nagrebelde yung anak ko. Siya, tinatawag na king. Siya ay tinatawag na malalim sa Lord. Ang daming mga accusations. Tira ng kaaway sa kanya. Tignan po natin yung naging kanyang buhay. Sabi, how David handled the siege. Paano kaya niya hinandle itong battle na ito? In Psalm 3, yung kanyang response, tignan po natin. Sabi, instead of internalizing the smoke and panicking, David declared the prophetic reality of his shield. Number 1, he acknowledged the arrows. Sabi niya sa Psalm 3, 1-2, Lord, how they have increased who trouble me. Many are they who rise up against me. Many are they who say of me, there is no help for him in God. No, naunawaan ni David, itong time na ito, in-acknowledge niya na kung saan yung araw na iyon, sabi, it wasn't from the Lord. Hindi ito sa Lord, itong pakiramdam na ito. Hindi ito sa Panginoon. Itong araw na ito, tira ng kaaway. We should know, kapatid, dapat alam po natin kung ano yung sa kaaway, ano sa Lord, ano yung sa hindi sa Lord. Amen. Kasi madalas po, lalo na sa pagdidesisyon, madalas ang nasusunod, sino? Tayo. Yung gusto natin, yung mas masarap sa atin, yung mas magaan para sa atin. Madalas parang ganyan po nangyayari. Pero napaka-importante na dapat alam natin ang kalooban ng Diyos. Number 2, he lifted the shield. Naunawaan niya, teka lang, bigla po siyang nagising. Teka lang, laban ito, kailan lumaban ako. Sabi niya in Psalm 3:3, but you, O Lord, are a shield for me, my glory, and the one who lifts up my head. Kapatid, kung ikaw ay parang nanghihina, at may battle, tumayo ka. Amen? Tumayo ka, kilalanin mo ang Diyos. Kilalanin natin ang Panginoon na siya ang Diyos at pwede tayong ibangon muli. Number 3, sabi, the result of a close rank. Because David trusted his shield, the tormenting spirit of fear was quenched. Alam ni David, na yung shield niya, walang ibang magpapalakas doon, magpapatatag doon, kundi ang Lord. That's why he trusts in the Lord. He trusts in the shield na binigay ng Lord sa kanya. Sabi na quench yung takot, natunaw yung takot, napuksa yung apoy, yung fiery darts ng kaaway. Simula nung kinilala niya, teka lang, may Diyos ako . Kaya pag ikaw wala kang budget, dumudukot ka sa bulsa mo at parang wala kang madukot,
No? Pagbukas mo ng wallet mo, naku po. Pagtingin mo sa ATM mo, naku po. Hinihintay mo yung email kung may ano. Pagtingin mo, naku po. Kapatid, magdeklara ka. Ideklara mo salita ng Diyos. Teka lang. Kaya akong blessed ng Lord. Lord, I declare in Jesus' name. Matatanggap ko yung dapat na matanggap ko po. Hindi madidelay, hindi malilate. Amen! Hallelujah! Ganun nangyari kay David. That's why, yung fiery darts ng kaaway, napuksa, nawala, natunaw. Sabi, I lay down and slept. I walked for the Lord, sustained me. I will not be afraid of 10,000 of people who have set themselves against me all around me. Biglang naunawaan niya, bigla po siyang nagising. Na teka lang, si David ako Natalo ko nga si Goliath. Bakit ako nagmumurmur o bakit ako nag-iimo-imo dito? Teka lang, bigla siyang nagising. May pinapagawa ang Diyos sa akin Teka lang, dapat hindi ganito ang nararamdaman ko. Amen. That's why it is very important to have a spiritual awakening. Kailangan matuto tayo, maunawaan natin, teka lang, nasa pagkakatulog pala ako. Kailangan kong magising. Amen. No, sabihin mo sa katabi mo, gising kapatid. Gising. Mamaya, akala natin, umate naman tayo. No, present naman tayo palagi. Pero spiritually, tulog pala tayo. How to whet your shield today? Sabi, your faith is not a passive emotion. It is a defensive tool. You must actively pick up and, use it. Kailangan ginagamit ang shield. Huwag mo hayaan nakababa. Although makakaranas tayo na parang tayo mapapagod. Pero kapatid, ang shield nakataas. Amen. Walang shield yung nakababa. Walang shield yung sasabihin mong, nasa floor. Para nakita nyo na po si, Captain America. Nakita nyo na ba si Captain America? Di ba laging bit-bit yung shield? Amen? Kahit makikipag-date, bit-bit yung shield. No, bit-bit ang shield. Kaya kapatid, wag mo ibababa ang shield. Soak it in the Word. No, kung paano yung mga Roman soldiers, sinusok yung leather ng shield nila. Sabi, you must soak your faith in the water of the living Word. Amen. Paano ba mapatibay ang pananampalataya? Paano ba mapatibay yung shield mo? Yung shield of faith mo? Paano ba mapatibay ang pananampalataya mo sa Diyos? Soak it. Amen. Saan ka magsusok? Sa Word ng Lord. Kaya lang, ito po yung madalas na parang nawawala sa atin. Yung pag-soak natin sa Word ng Lord. Yung pagbababad natin sa Word ng Panginoon. God is not calling His church to be sprinkled. He is calling us, to be soaked. Kung ikaw ay magbabasa ng Bible, huwag ka lang magbasa. Soak. Magbabad ka. Ask the Lord. Kaya meron tayong devotion na tinatawag. Alam mo yun, kahit isang verse, pwedeng marami kang makuha mula doon sa verse na iyon. Pwede kang maraming matutunan mula doon sa verse na iyon. Kaya sabihin mo sa katabi mo, magbabad ka sa Word. Amen. Huwag ka magbabad sa Facebook, huwag ka magbabad sa TikTok, huwag ka magbabad sa mga social media. Ang pagbabaran po natin ay salita ng Diyos. Amen. Sabihin mo rin sa katabi mo, babad sa salita ng Lord. Amen. Sa salita ng Diyos tayo magbabad. Kung ikaw ay may problema sa pagbabasa, makinig ka, may mga audio Bible. Ayan ang ipinagpapasalamat natin sa Lord, yung mga advancement ng technology. May mga audio Bible. Kung ikaw po'y medyo challenge sa pagbabasa dahil yung mata mo o anuman po,
May mga audio, pakinggan mo. Amen. Faith comes, ano daw po? By hearing, and hearing saan? Sa word ng Lord. Kaya saan titibay yung faith? Saan titibay yung shield? Through the word of God. Amen? The Holy Spirit is sounding an alarm in this season. The days of casual, surface levels Christianity are, ano daw po? Over. Tama na yung casual na Kristiyano. Aaten? Hindi. Magiging mainit. Pag may nakaaway, hindi aaten. Pag may nakagalit, magli-left the group. Aalis sa GC. Sabi, hindi na po tayo casual. Ang dami na po naming naranasan na kami binlock sa, sa tawag dito, sa social media. Ang dami na naming naranasan ganun, binlock kami. Kaya parang magugulat kami, hindi na namin nakikita. Hindi na nakikita yung message kasi in-unfriend na yata kami o binlock na kami. Magugulat na lang kami, parang may lilitaw, add as friend, parang ganun. Ibig sabihin, inano kami. In-unfriend kami. Kasi pag block, hindi mo talaga makikita, no? Pero yung pag makikita mo pa siya, baka unfriend lang. So, ganun nakikita namin ni Pastor. Pero sinasabi po dito, no, tama na. Yung ikaw ay parang Kristiyano lang na napakababaw. Tama na yung casual na ginagawa mo. May pasok Monday to Friday. Pag may time na lang, pag meron na lang ganito. Hindi po Amen? Ginigising tayo ng Holy Spirit. Sabi dito, many read the word for, ano daw po? Information. But God is calling us to soak in the word for ano daw po? Transformation and revelation. Marami daw tao, magbabasa ng Bible for information. Para makilala ko si Peter, para makilala ko si David. Para alam ko, pag nagtanong sila, pastora, si pastor, ginagawang parang information lang, knowledge lang. Pero si Lord, ang gusto ng Panginoon, magbabad sa salita ng Diyos para ano daw po, magkaroon tayo ng transformation, pagbabago sa ating isipan, puso, buhay. Pag hindi tayo nagbababad sa word ng Lord, walang transformation na mangyayari. Maraming tao, ang daming alam patungkol sa word ng Lord. Si Miles Monroe nga naalala ko, sabi niya, may kilala siya, napakatalinong tao. Ang daming alam sa word ng Lord. Pero hindi kayang magdesisyon. Simpleng desisyon, hindi kayang magdesisyon. Sabi ni Miles Monroe. Parang parang sayang naman yung iyong knowledge, pero pagdating sa pagdedesisyon, parang hirap na hirap ka kung yes or no. Yes or no. Parang ganun po nangyayari in the Spirit. Maraming tao, ang word, ginagawang information lang. Ang gusto ng Lord, tayo po'y magbabad. For us to have a spiritual transformation. May pagbabago na nangyayari sa atin. Kaya kapatid, kailangan po natin ng word. Hindi po tayo mababago. Hindi tayo mababago kung hindi po tayo magbababad sa word. Sabi, yung pagbababad, ang nakukuha po natin, transformation and revelation. Kaya nga sabi ko, kahit isang verse, kung ikaw ay pagbababaran mo yan ng oras, ng araw, kahit isang verse, ang dami mo pwedeng makuha mula sa verse na yan. Na kung saan kapag ikaw binabasa mo habang binubulay-bulay mo, nare-realize mo, na-expose yung sarili mo, nakikita mo tuloy na, mali pala yung ginagawa ko. Ay, hindi pala tama yung naging desisyon ko. Ay, hindi pala kalooban ng Diyos ito. Aalisin ko na nga ito sa aking buhay. That's revelation. Iba yung information.
Information, may nakuha kang kaalaman. Ayan, alam mo na. Naunawa mo na, nalaman mo na. Pero yung revelation, may nangyayaring transformation. Hindi lamang siya binasa mo, kundi may nabago sa buhay mo. Hindi lang siya basta na laman mo, kundi naunawaan mo at nabago ka. Amen. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. A person who is soaked in the Word becomes walking portal of heaven. No? Nagbubukas ka. No? Ng pintuan. Papunta sa kalangitan. O pagkilos mula sa langit. Heaven, you sit in the scriptures until your mind is completely bypassed and your spirit takes over. Ang ganda po nito na sinasabi na kung saan pag tayo'y nagbababad sa Lord, yung parang natural o normal na nangyayari sa'yo, nagkakaroon ng transformation or transition. Ano po nangyayari? Transition from knowing about God to operating with the very mind of Christ. Hallelujah! Hindi lang dun sa parang kilala mo ang Diyos, alam mo na ganito ang Lord. Hindi lang po, kundi yung mind ng Lord. Parang nagiging mind mo. You are operating with the mind of Christ. Kaya hindi ka basta-basta parang nagkakamali. Kanan ba ako? Ito bang gagawin ko? Sakit ang ulo ko, nakakalito. Hindi po ganon. If you have the mind of Christ. Amen. At yan po ay bunga ng pagbababad sa word ng Lord. Nahihirapan ka sa mga desisyon, sa sitwasyon mo, kapatid. We need to soak in the word of God. Now, what happens in the spirit when we soak in the word? Ano nangyayari sa spirit mo? No, we are tripartite, design ng Lord. Spirit, soul, and body. What happened in the spirit when we soak in the word? Number 1, sabi, the revelation of the spiritual metamorphosis. Sabi mo nga, metamorphosis. Alam na alam natin yan nung tayo po yung mga elementary pa, yung in-example sa atin na butterfly, paano siya nagiging butterfly. Naku po. No, sabi in Revelation, kung tayo po daw ay nagbababad, meron tayong nakukuhang revelation. At yung revelation na to, spiritual metamorphosis, spiritual transformation from doon sa pagiging baby, nagiging mature ka. At patuloy na nagiging mature, nababago ang buhay. When you soak in the Word, that text ceases to be ink on a page, di ba? Yung Bible, makikita po natin, totoo, sulat lang naman yan eh. Print out lang naman yan eh. Pero ito nangyayari. Sabi, becomes a living substance inside your DNA. Merong habang ikaw ay nagbababa doon sa word ng Lord, may nangyayari sa kaloob-looban ng iyong katawan. Alam mo yun, nakaranas na po kayo, nagbabasa ka lang ng Bible pero umiiyak ka na. Naalala mo at inaalala mo yung word ng Lord, umiiyak ka na. May nangyayari na mula ulo hanggang paa mo. May effect sa'yo. That's spiritual. Transformation is spiritual metamorphosis. Yung ink na yon, yung print na iyon, yung book na yon, yung Bible na iyon, nagiging buhay, kakaiba. Dahil sa pagbababad mo. Amen. You do not just read the Word. The Word begins to live out its life through your flesh. Amen. No, yung salita ng Diyos, hindi lamang po siya nagiging o nananatiling a print or ink. Yung salita ng Diyos, nagsisimulang mangyari at makita po iyan sa ating mga buhay. Sabi mo nga, buhay. Yung may air, buhay. Buhay. Amen. Sabi in John 1:14, and the Word became flesh and dwelt among you,
and we beheld His glory. Amen. Yung word daw ng Lord, nagiging flesh, nakikita po sa ating buhay. Nagdidwell sa atin po iyan. Kaya ano nangyayari? Yung glory ng Lord, nakikita sa'yo. Sabi mo nga sa katabi mo, glory ng Lord nakikita sa'yo. Glory ng Lord nakikita. Just as the Word became flesh in the person of Jesus Christ, the revelation for the end time church, ano daw po, is that the Word must become flesh in us. In this end time, church, kapatid, dapat ang Word ng Lord nakikita sa ating buhay. Hindi puro FB, hindi puro Facebook. Mas updated pa tayo sa Reels, sa mga nangyayari, sa mga kung ano-ano, o sa mga vlogger na ito. Ayan na. Sinong nakakaalam nung, ano ba to? Sino ang nakakaalam nung, ano to? Yung iPhone? Ano ngayon? Sino nga nag-ano nun? Yung Ivana. Oh, si Ivana. Ayan na. Hello, Ivana. No? Hindi ko alam kung paano proseso eh. Sabi ko, ba't nag-uuso-uso ngayon yung mga iPhone? Ano nga, iPhone 17 at iba na daw. Oh, ayun pala. Ano yun? Totoo ba yun o fake news? Pero no, parang alam mo yun, ang daming parang nagkakagulo. Ang daming mga nagkakagulo patungkol po sa ganyan. Nako, kapatid, baka makita ko kayo sa post, ha? Ano ba yun? Ako comment ba? Ako comment. Ko-comment pala. Walang video-video. Ayun, mag-iingat po, no? Yun nga. So, mag-iingat tayo ganyan. Mamaya, sabi ko, ba't nagkakagulong mga tao dito sa iPhone na ito? Yung pala. Tayo, mamimigay tayo yung lugaw. Sino man na mag-comment, may lugaw. Manapak. Sino mag-like and share, may manapak. Hallelujah. Kapatid, no? Marami tao nagkakagulong ganyan. Pero sinasabi in this end time, ang revelation na dapat makita po sa atin as church, as body, the Word must become flesh in us. Dapat po makita po ang Word ng Lord sa atin. Ginagawa natin, nilalakaran natin, sinusunod natin. Hindi lang po pinapakinggan. Sinusunod, nilalakaran, ipinamumuhay. When you soak in the Word, your thoughts, your reactions, and your spiritual authority, ano nangyayari? Become identical to Christ. Ibig sabihin, pag ikaw magsalita, pag ikaw mag-isip, yung mga reaction na nakikita po sa iyo, mga response na nakikita sa iyo, nagiging katulad ng parang sa Diyos. Kung paano mag-react ang Lord, kung paano mag-isip ang Diyos, kung paano mamuhay ang Panginoong Yesus, nakikita po sa buhay. Amen. Sabi, we become identical to Christ. Amen. Kaya tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, baka hawig mo si Lord, ah. Hallelujah. The enemy no longer sees your flaws. Ayan ang pwedeng mangyari. Ang kaaway, nahihirapan tuloy. Hindi ko makita yung mali ni JR. Hindi ko makita yung mali ni Gemma. Hindi ko makita yung mali ni Angie. Hindi ko makita mali ni Rene. Hindi ko makita. Ang kaaway tuloy, litong-lito. Unless, sabi mo at lumabas sa bibig mo. Sabi, the enemy no longer sees your flaws. Because you become identical to Christ. He sees the living Word standing before Him. Ang nakikita kasi sa iyo is the living Word. Amen. Kaya ang kaaway, kung ano-ano na lang tinitira sa iyo, nanguhula na lang ang kaaway kung ano-ano tinitira sa iyo. Bakit?
Wala ka mang physical na nakikitang armor. Pero in the spirit, ang nakikita ng kaaway sa iyo is the full armor of Christ. Nakikita mo ba yung picture na iyan? Imagine yourself soaking in His Word. You become identical to Christ. Yung spiritual authority ng Panginoon nasa iyo. Dahil sa pagbababad mo sa Word ng Lord. Biruin mo, ang suot mo lang naman, casual. Nakapantalon ka, naka-t-shirt ka, nakapolo ka. Pero ang nakikita ng kaaway sa iyo, kumpletong armor. Palakpakan natin ng Diyos. Hallelujah. Second, the revelation of the Spirit and life mirror. The Word of God is not a historical textbook. It is a mirror that reveals your true spiritual identity and releases literal spirit substance into your life. Kapatid, ang salita ng Diyos, siya magsasabi kung sino ka. Hindi kapitbahay mo. Hindi kamag-anak mo. Hindi porke sinabi ng kamag-anak mo, wala ka nang mararating sa buhay mo. Sabihin mo, marami akong narating. At mararating pa sa tulong ng Diyos. Kapatid, hindi mundo magdidictate kung sino ka. No? Kaya wag mo paniwalaan kung halimbawa mga negative words ang sinasabi, nire-release sa'yo. Cut it! Wala na yung negosyo mo, wala na yan. Paano na yan? Kapatid, mag-release ka. Blessing ng Lord to. Pagpapalain ako ng Lord. Sobra pa sa idihingi ko. Walang imposible sa Diyos. Palakpakan po natin ang Lord. Huwag tayong tanggap ng tanggap. Hindi porket sinabi na, yung sakit mong yan na yan talaga. Baka hindi ka na gumaling. Yung kapitbahay namin naging ganyan. Wala na, 10 years ago. Kaya naman ikaw parang, hindi. I-cut mo yan. Amen. Sabi mo, may kalooban ng Diyos. Binuhay ako ng Panginoon. Pinagaling ako ng Diyos. Kayang gawin ulit ng Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi, this is the revelation when you soak to the Lord. Nire-reveal sa'yo. Ano magagawa ng Spirit sa buhay mo? Ano ba ang buhay mo? Sino ka ba sa paningin ng Diyos? John 6:63, basahin po natin. Sabi, it is the Spirit who gives life. The flesh profits nothing. The words that I speak to you are spirit and they are life. Palakpakan po natin ang Diyos. Yung mga lumalabas sa bibig ng Diyos, sabi, yung word ng Panginoon, it is life. Buhay yan. Kaya, ang bunga ng word ng Lord, transformation and revelation. Kaya kapatid, napakaigi, I encourage you. Weekly, yung mag-ano ka ng word ng Lord. Yung mag-memorize ka ng verse sa Bible. Kasi baka alam mo yun, baka nakakalawang na tayo pagdating sa word ng Lord. Baka nadadaig pa tayo ng bata. No? Kilala ba natin yung mga man and women of God? No, weekly, umpisahan mo kahit isang verse. No, encourage mo yung sarili mo. No, i-challenge mo yung sarili mo. Isang verse, 1 week. Kahit weekly lang muna, isang verse. Focus ka sa isang verse. Baka isang linggo, isang buwan, meron ka ng 4 na memory verse. Ay, magtatawag tayo. Baka biglang walang umatin. Anong verse mo itong week na ito? Jesus wept. No, i-challenge po natin yung ating sarili, mga kapatid. Umpisahan natin, kahit hindi araw-araw, 1 week, meron kang isang verse. Kasi sinasabi sa Revelation, dadating ang time, wala na po. No? Sa ibang bansa, alam natin, wala na talaga, bawal. Ngayon, umpisahan natin. Amen? Umpisahan natin. Gagana pa yung ating yung utak natin. Hindi, talagang mahasa. Alam mo yon, yung pag sumasakit yung mo, di ba, yung pag ikaw nag-iisip ka,
Di ba yung parang nakakaramdam ka na, parang nahihilo ako, sumasakit ah. Kasi gumagana. Nai-stretch daw. Totoo po, kasi gumagana. Pero dahil ang mga tao ngayon, nakatutok lang ng ganyan, hindi tuloy nag-iisip. Yung alam mo yun, yung imbis na ang dami mo sana na-exercise yung isipan mo, eh wala. Kaya nga yung mga bata, sinasabi, wag nating hayaan nakatutok sa cellphone. Kasi hindi gumagana yung kanilang isipan. Na sana nagiging creative sila, na sana nagiging mas marunong, magaling. Kaya lang dahil nakatutok, nai-stuck. Sabi, their life, when you read a verse quickly, you extract intellectual data. Yan nangyayari. Pag binasa mo lang isang verse, mabilis, ano nangyayari? Nabibigyan ka lang daw po ng data, information. But when you soak, repeating it, meditating on it, resting over it, the physical letter dissolve. Sabi yung isang verse na binasa mo, it is intellectual data lang. Pero pag ikaw nagbabad, inulit-ulit mo. Example, isang verse lang. Inulit-ulit mo yung verse na yon. Mineditate mo. No? Binulay-bulay mo yung verse na yon. Yung physical letter daw, nawawala. Ano nangyayari? The spirit and life hidden behind the text are absorbed directly into your human spirit. Yung ink na yon, yung text na yon, eh kapatid, nagmamanifest at nagwo-work sa iyong katawan. Ano nangyayari? It heals your body. Naranasan niyo po ba yan? Nagdeklara ka ng word ng Lord. Alam niyo po, nung ako'y nasa operating room dahil CS ako, eh medyo matagal pa. Alam ng mga ano yan, kung ano itsura ng hinihigaan, di ba? Yung napakakipot lang na gano'n na parang ipapako ka na sa krus. Ang lamig-lamig pa naman. Tapos, nakatapat pa sa akin yung relo, yung clock dyan. Para akong nakagano. Sabi ko, ang tagal. Sabi, hintay-hintay lang po, ganyan, gano'n. Tapos, inano na dito. Bawal, wag po kayong gumalaw-galaw, wag malikot. Eh, malapad ako, medyo nakaganon. Ewan ko, si Angie, iba ba sa'yo? Pa-triangle ba sa'yo? Parang iyaal. Iba triangle. Di ba isang straight na ganun lang po? No? Sa akin kasi parang pati. Kailangan inakano. Pero yung sa una ko, sa kama. Oo, pero yung sa Lakeview, kasi sa Lakeview ako, ganun parang pati. Sabi ko, ba't ganito? Nakaganon. Tapos yung clock nandyan pa sa tapat ko. Ang lamig. Kasi di ba kailangan malamig po sa mga ganyan operating room. Nakaganon Tapos parang may ganito pang inano sa akin para hindi maglikot. Pero iba nga sabi ko, hindi man ganito kay Israel Alam niyo po, habang ako'y isinisiis, talagang inaano ko yung Psalm 23. Sabi ko, Lord, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me. Yun talagang inaano ko, dinideklara ko. Tapos sabi sa akin, wag po muna po kayo magsalita. Oo nga pala, wag po. Di sa isip ko na lang. Pero alam niyo po, yun ang nangyayari. No? Yung natural na librong iyon, it heals your body. Kaya yung isang verse na iyon, kapatid, pag diniklara mo yon, it is very powerful. Na pwedeng may mangyari. May impact, may effect yan. Na kada dinideklara mo, walang imposible sa Lord, walang imposible sa Panginoon, walang imposible. Nangyayari yan. Amen. Sabi, it breaks generational curses. Pati yung mga curses na nirelease ng kaaway sa iyo, pwedeng sirain, wasakin through the Word of God. Sabi, and activate spiritual gifts. Yung mga gifts na meron ka na medyo
nawala, nakalawang, hindi nagamit. Kapatid, when you soak in the word of the Lord, kapatid, na re-restore, na-activate ulit iyan. Now, ito po, a man of God who soak in the word. Sino kaya itong man of God na makikita natin babad sa word ng Lord? Sino po kaya iyan? Nanguhula tayo, di ba, pag Shalom Initiative, minsan may mga kamukha eh. Pero merong may mga tawag dito, idea. So, makikita nyo po, sa ating Shalom Initiative, pinag-aaralan natin ito. Yan, yung mga gems. Sino daw nagsusuot ng mga may gems? High priest. Ayan. Sino kaya itong priest na ito? Tingnan natin. Si Ezra. No, naalala ko si Israel, ang tawag kay Israel, Ezra! Ayun pala. Dapat kasi Isra. And Ezra. Isra tuloy na. Si Ezra. Tingnan po natin ang buhay nito ni Ezra. Ezra lived during a time when God's people were spiritually dry, broken and compromised after years of Babylonian exile. Sa madaling salita, yung time po ni Ezra, ito po yung time na galing po sila doon sa Babylonian, control ng Babylon. So, yung mga tao, sabi, they are spiritually dry, broken, compromised. So, sa madaling salita, ang daming kailangang ayusin sa mga taong ito. Sabi, single-handedly spark a national revival. Not through political power, but through the supernatural dimensions of soaking. Kinilala po ito si Ezra na kung saan, siya po sa pamamagitan niya, may nangyaring revival nung time na ito. Ezra 7:10, basahin po natin. 1, 2, 3, 5. For Ezra had prepared his heart to seek the law of the Lord and to do it, and to teach statutes and ordinances in Israel. Kapatid, kahit na mag-focus ka lang dyan sa verse na iyan, ang dami mo makukuha. Tama ba? Ako yan lang yung binigay ng Lord. Tapos nung inuulit-ulit ko, ang tindi pala nito ni Ezra. Bakit? Inihanda daw po niya yung kanyang sarili. Saan? To seek the law. O pwede natin sabihin, to seek the Word of God. Sabi, to seek the Word of God, ano pa? To do it, and ano pa? To teach it. Grabe no, yung buong buhay niya, inihanda po niya yung kanyang puso buhay para isik ang Word ng Lord. At hindi lang isik, gawin ang salita ng Diyos. At hindi lang gawin, ano po? Ituro pa yung salita ng Diyos. Wow! The Hebrew word for prepared is kun. Means to establish, fix, or make solid. So sinabi, he prepared himself, his heart, to seek, to do the Word of God, and to teach the Word of God. Sabi po dito, before Ezra ever read, he fixed his heart into a permanent state of openness toward God. He didn't casually glance at the scrolls. Hindi po siya yung sasabihin mo, basahin natin ito. Okay na, pwede na. Hindi po. He set his entire existence to seek, literally to inquire, to require or demand with urgency the law. Inihanda niya yung kanyang sarili, yung kanyang puso, in his entire life dito sa mundong ito, nung siya nabubuhay. Inilagay niya na yung kanyang sarili to seek, to do, and to teach the Word of God. Kapatid, sabi mo sa katabi mo, ikaw din. Tayo din. Amen. No? Hindi lamang tayo magsisik ng Word ng Lord. Gagawin din po natin, i-share din natin, ituturo din natin.
Because his heart was a prepared soil, the word soaked in completely, making him a master, scribe of the kingdom. Kinilala po siyang master, scribe of the kingdom. Ganun katindi na inihanda niya. Siya po yung nagbabad sa word ng Lord. Kaya siya yung naging kagamit-gamit. No, kapartner siya ni Nehemiah. No, in Nehemiah 8:5-6, and Ezra opened the book in the sight of all the people, for he was standing above all the people. And when he opened it, tignan niyo po ito nung binuksan daw niya yung scroll o yung word ng Lord, all the people stood up. And Ezra blessed the Lord, the great God. Then all the people answered, Amen! Amen! While lifting up their hands. Habang daw po, nagsasalita, binuksan pa nga lang Nagtayuan na yung mga tao, breakthrough na agad. Antindi, binuksan pa lang. Nung nag-bless na si Ezra, Amen! Nagtayuan mga tao, and they bowed their heads and worshiped the Lord with their faces to the ground. Ganun katindi yung breakthrough. Binuksan pa lang yung word ng Lord. Yung mga tao nag-iiyakan na, hallelujah, amen, tinatanggap namin iyan. Nag-worship, nagpakumbaba, nagpatayrapa sa harapan ng Diyos. Yung effect ng pag-soak, yung effect ng pagbabad sa word, ganun katindi. Why did the people weep, tremble, and bow down? Just because Ezra opened the book? Bakit daw po? Because Ezra was so soaked in the word that when he spoke it, the weight of the author accompanied his voice. He wasn't just giving a lecture. He was releasing a cloud of glory. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Nagsasalita, binuksan pa lang niya yung mga tao, nag-iiyakan na, nagsisigawan na, amen. Breakthrough na agad yung mga tao. Dahil yung effect ng pagbababad niya sa word ng Lord. Ganda pala ng pangalan ni Esang, When a man of God spends hours soaking in the word of God, his vocal cord are seasoned with fire. Nag-iiba. No, yung imbis na sasabihin lang niya, bless the Lord, bless His name. Fire ang lumalabas sa bibig ni Ezra. When he speaks, conviction hits the room instantly. Amen. Ito po yung minsan nawawala, conviction. But when you soak sa word ng Lord, napaka-sensitive ng spirit. Napaka-aware ng spirit. The Lord is searching for the Ezras of this generation. Kalabitin mo yung katabi mo. Sabihin mo, si Lord naghahanap ng Ezra. Naghahanap si Lord ng Ezra. Hallelujah. Hindi po extra. Ezra. Sabi, looking for men and women who will shut their doors, creating a quiet, private space for prayer and study. Turn off the voices of men. Focus purely in what God says. And let God's word consume them, meditating the word so deeply that it completely changes how you think, acts, and lives. Si Lord is looking, searching for Ezras today. Nawawala na ang mga Ezra na willing ihanda ang sarili to seek the word of God, to do it, to teach it. Kamusta na kaya tayo? Sabi mo sa katabi mo, I declare Ezra anointing sa'yo, kapatid. Amen? Ezra committed and prepared his heart, ano daw po? To seek the word, to do the word, and to teach the word. Sabi mo sa katabi mo, be like him. Amen? Be like Ezra today. Kung nakikita mo man yung mga katabi mo, kaharap mo, yung sa paligid mo, wala nang pakialam sa word ng Lord, o yung ibang church, hindi na biblical, kapatid, iba ka. You are Ezra today. Amen? You are Ezra.
Ang ganda po tignan yung image na iyan. Kung paano parang love na love niya yung word ng Lord. Kaya siya mismo, inihanda niya yung kanyang buong pagkatao in His entire existence. Nakafocus siya sa word ng Lord. Nakafocus siya sa pagsik ng word ng Lord, paggawa sa word ng Lord, pagsunod, at sa pagtuturo. Amen. Yun yung effect nung soaking. Hallelujah. Today, the Lord wants you to hold up your shield. Saturated and made strong by, By the Word. Amen? The enemy wants us to focus on the storm. But God is our stronghold. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, God is our stronghold. Hallelujah. Be like Ezra. Hindi po sila nahadlangan nila ni Nehemiah na build nila yung dapat na pinapabuild ng Lord sa kanila. Every flaming arrow of setback, delay, or depression is being extinguished right now. In the mighty name of Jesus. Palakpakan po natin ang Diyos. Anumang delay na nangyayari, depression na nangyayari, anumang atake po yan ng kaaway, anumang klaseng arrows iyan, tinupok na yan ng Diyos. Amen. Basahin po natin, Ephesians chapter 5, verse 12, 1 to 3, 4. Surely, Lord, you bless the righteous. You surround them with your favor as with a shield. Palakpakan po natin ang Lord. Tayo po tayong lahat. Thank you po, Lord. God is good. Amen. All the time. Hindi nagkulang ang Diyos. Ang Lord patuloy pong kumikilos. Pero hinihintayan po tayo ng Lord na tayo rin po mismo magawa at ginagawa natin yung patuloy na paglakad at pagsunod sa Kanyang salita. Sabi ng word ng Lord, if you remain in me, may kaduktong po, and my words remain in you. Ano sabi ng Lord? Ask whatever you wish. Ang ginamit po, wish. Ask whatever you wish and it will be given to you. Kaya yung benefit sa pagbababad sa Lord, pagbababad sa salita ng Lord, kanina nga sinasabi, hindi lang yung Diyos yung napi-please. Pwede, ikaw din mismo, nangyayari sa'yo, na ikaw din mismo nagagalak sa mga nangyayari sa buhay mo. Kahit nga challenges, makakaya mo pa rin magalak sa Panginoon. Dahil nasa iyo ang shield ng Lord. And that's faith, kapatid. Kung meron man tayong pagbababara ng ating faith, walang iba kundi sa salita ng Diyos. Gusto mo tumibay yung pananampalataya mo. Gusto mo tumibay yung shield sa panahon na ito. Sabi, soak in His Word. We should soak in His Word. Lord God, thank you for your Word, Lord. Thank you, Lord God, for transforming us, revealing yourself to us, Lord, through your message, through your word, Lord God. Nagpapakumbaba po kami, O Diyos. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon. We lay everything unto your feet, at the feet of Jesus. Lord, Holy Spirit, i-restore niyo po, Lord God, yung uhaw, gutom namin sa inyong salita. Manumbalik yung kagustuhan, yung desire, malalim na desire po namin sa inyo pong salita, Lord God. In the name of Jesus, Lord. Mauhaw, magutom po kami, Lord God. Sa iyong mga pangako, sa inyong mga utos, sa inyong mga direksyon. Mauhaw po kami, Lord. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Ibinabalik po namin ang pagsamba, papuri,
Lord, kung ang kaaway po, target po ang aming family, ang aming ministry, ang aming sarili, di po namin papayagan ito. At naniniwala po kami, pinagtagumpayan nyo na po lahat ng laban po namin sa mundong ito. Patuloy po namin tataas, ilalak ang aming shield sa aming buhay. We speak and declare for the power of the full armor of Christ to be upon us, O Lord God. In Yeshua's name. Amen. Thank you po, Lord.